Ma'am, ayaw pong umalis ng mga tao sa gate. Sinasabi nilang pamilya niyo raw sila. Ang boses ng aking head of security ay gumagaralgal sa intercom system. Isa itong kalmado at professional na baretono na matinding kabaligtaran ng magulong action ang nakikita ko sa high definition na monitor na nakakabit sa aking dingding. Humigop ako ng dahan-dahan sa aking alak. Isa itong vintage Cabernet, malapot at madilim. Ang uri ng lasa na parang oak at lumang yaman. Nakatayo ako sa madilim na sala ng malawak na rest house sa Tagaytay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa fireplace at sa asul na glow ng mga security screen. Sa labas, isang malakas na bagyo ang humahampas sa katimugang Luzon. Ginagawang putik ang mga landscape na hardin. Sa screen, nakikita ko sila. Sina Amalia at Ricardo, ang aking mga magulang. Mukha silang kaawa-awa. Si Amalia, ang aking ina, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer handbag sa tapat ng kanyang dibdib na parang mapoprotektahan siya nito mula sa ulan. Ang kanyang buhok, na karaniwang matigas sa hairspray para sa perpektong ayos, ay nakadikit na sa kanyang anit. Si Ricardo, ang aking ama, ay nakatayo sa likuran niya. Nakayuko sa isang windbreaker na mukhang 2 beses na mas maliit para sa kanya. Kinakalampag nila ang mga bakal na gate, sumisigaw ng kung ano na tinatangay lang ng hangin bago pa man makuha ng mga mikropono. Ma'am, tanong ulit ng security officer, naghihintay ng utos. Napangiti ako. Hindi ito mainit na ngiti. Ito ang uri ng ngiti na ibinibigay ng pating bago nito hilahin ang isang selyo sa ilalim ng tubig. Nakikita ko sila, sabi ko sa intercom. Huwag mo munang buksan ang gate. Hayaan mo silang maghintay sa ulan ng 5 minuto pa. Gusto kong damdamin talaga nila ang lamig. Copy that, man. Naglakad ako papunta sa floor-to-ceiling na bintana at tumingin sa labas ng bagyo. 7 taon. Inabot ako ng 7 taon para makarating sa eksaktong sandaling ito. Ang tumayo sa tuyong bahagi ng salamin habang nalulunod sila. Ang pangalan ko ay Tala at ako ay 25 taong gulang na. Ngunit upang maunawaan kung bakit hinahayaan kong manigas sa lamig ang 50 anyos sa gitna ng bagyo, kailangan mong balikan ang araw na natapos ang aking buhay. O mas tamang sabihin, ang araw na tunay itong nagsimula. Ito ay ang aking 18 kaarawan. Marso 3. Naalala ko ang petsa dahil ang hangin ay may taglay na matinding lamig. Yung tipong masakit sa baga kapag huminga ka ng malalim. Pumasok ako sa aming sala sa subdivision sa Alabang na may inaasahan. Marahil isang cake, marahil isang card, o marahil isang tahimik na hapunan kung saan magpapanggap kaming isang masayang pamilya sa loob ng 1 oras. Sa halip, nakita ko ang mga maleta. 2 malaki at hindi magkapares na maleta na nakalagay sa may pintuan. Si Amalia ay nakaupo sa hapagkainan. Hindi siya nagbebake. Hindi siya nakangiti. Mabilis siyang nagtatype sa kanyang laptop. Isang tumpok ng mga nakaprint na spreadsheet ang nakakalat sa paligid niya na parang isang kuta. Si Ricardo ay nasa kanyang recliner sa sala, nakatitig sa telebisyon, bagaman napansin kong hindi man lang ito nakabukas. Nakatitig siya sa itim na screen. Ma? Tanong ko. Ibinaba ang aking backpack. Ano nangyayari? Alis ba tayo? Magbabakasyon? Tumigil si Amalia sa pagtatype. Inalis niya ang kanyang salamin sa pagbabasa at tumingin sa akin. Walang pagmamahal sa mga matang yun. Wala ring puot. Meron lamang kalkulasyon. Malamig at matigas na matematika. Umupo ka, Tala, sabi niya. Umupo ako. Nagsimulang umikot ang sikmura ko. Ang iyong ama at ako ay nire-review ang aming mga pananalapi. Panimula niya, ang boses niya ay matatag na parang nagpapatakbo ng isang board meeting. Tulad ng alam mo, palagi kaming may mga aspirasyon, mga pangarap.
5 taon na naming tinitingnan ang rest house property sa Tagaytay. Sa wakas ay nasa merkado na ito. Okay, sabi ko na nalilito. Maganda yan. Maganda nga, pagtatama niya. Ngunit nangangailangan ito ng kapital. Malaking kapital. At sa pagsusuri ng amin mga gastos sa nakalipas na 18 taon, natukoy namin ang isang malaking butas sa aming mga mapagkukunan. Pinihit niya ang laptop para makita ko ang screen. Ito ay isang Excel spreadsheet. Sa itaas sa makakapal na letra, nakasulat ang tala, cumulative expenditure. Nakatitig ako sa mga numero, kinikilabutan. Orthodontics o braces, 260,000 piso. Basa niya ng malakas, itinuturo ang kanyang manikuradong kuko sa hilera. Piano lessons na itinigil mo pagkatapos ng 2 taon, 170,000 piso. Damit, pagkain, gamit sa eskwela, medical copays. Sinubaybayan namin ang bawat sentimo, tala. Nag-scroll siya pababa. Ang kabuwang halaga ay naka-highlight sa pula. 12,294,500 piso. Mahigit 12 milyon, ulit niya. Yan ang naging gastos mo sa amin. At alam mo ba kung ano ang ROI? Ang return on investment sa milyon-milyong pisong yon? Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Wala, asik niya. Sa katunayan, negatibo ito. Hindi ka prodigy. Halos hindi ka nga makapasa bilang average. Hindi ka nakakuha ng scholarship. Hindi ka nakikipag-date sa sinuman mula sa isang mayamang pamilya na maaring mag-angat ng aming katayuan. Ikaw ay plain. Ikaw ay karaniwan. At sa ekonomiyang ito, ang pagiging karaniwan ay isang liability. Ma, anak mo ako, bulong ko. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ako stock sa merkado. Tao ako. Ikaw ay isang nasa hustong gulang na, bulyaw niya. Sa legal na aspeto, simula ngayon, ang aming obligasyon na panatilihin ang non-performing asset na ito ay tapos na. Nililiquidate namin ang aming posisyon upang mamuhunan sa aming hinaharap. We are cutting our losses. Tinuro niya ang pinto. Lumayas ka. Tumingin ako sa aking ama. Pa, parang awa niyo na. Huwag mo hayaang gawin niya ito. Wala akong mapupuntahan. Mamsisimula pa lang ako sa kolehiyo sa pasukan. Hindi tumingin sa akin si Ricardo. Hinaplos lang niya ang kanyang sentido, ang boses niya ay mahina at nanginginig. Makinig ka sa iyong ina, Tala. Magaling siya sa pera. Kailangan natin ang bahay na ito. Panahon na natin para maging masaya. Tumayo si Amalia at lumapit sa akin. Kumuha siya ng puting sobre mula sa mesa at idinuldol ito sa aking dibdib. Hindi kami walang puso, sabi niya. Isinara namin ang junior savings account na binuksan namin nung ipinanganak ka. Ito ang balanse. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may 2 1,000 piso bills at 1 500 piso bill. 2,500 piso. Yan ang iyong severance package, sabi niya. Binubuksan ang pintuan sa harap. Pumasok ang malamig na hangin. Kunin mo ang mga maleta. Puno ang mga yan ng luma mong damit. Huwag kang babalik hanggat hindi mo mapapatunayan na hindi ka sayang sa espasyo. Na sa totoo lang ay hindi ko inaakalang mangyayari kailanman. Pisikal niyang hinawakan ng braso ko at tinulak ako papunta sa labas. Natisod ako. Hinablot ang mga hawakan ng mga maleta. Ikaw ay isang bulok na investment, Tala, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pandidire. At tapos na akong magtapon ng pera sa wala. Bumagsak ang pinto. Ang deadbolt ay lumagutok. Nakatayo ako sa beranda ng mag-iisang tahanan na nakilala ko. Hawak ang 2,500 piso habang nagsimulang bumagsak ang unang patak ng ulan. Ang unang gabi ay malabo dahil sa pagkabigla at adrenaline. Nakaupo ako sa aking kotse, isang kinakalawang na 10 taong gulang na Toyota Vios na binili ko gamit ang sarili kong pera mula sa pagbabantay ng bata, na nakaparada 2 kalye ang layo
mula sa bahay ng aking mga magulang. Nakatitig lang ako sa manibela, naghihintay na tumakbo sila palabas. Naghihintay na sabihin nilang ito ay isang masamang biro. Naghihintay na bumukas ang ilaw sa beranda bilang senyales para umuwi. Hindi ito nangyari. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ang lamig ay tumagos na sa manipis na metal na pinto ng kotse. Napaluktot ako sa upuan sa likod. Nagtago sa ilalim ng tumpok ng mga lumang sweater mula sa isa sa mga maleta at umiyak hanggang sa ang lalamunan ko ay parang dumudugo. Mayroon akong 2,500 piso at sangkapat na tangke ng gasolina. Nang sumikat ang araw, ang realidad ay humampas sa akin na parang pisikan na suntok. Kailangan ko ng ligo. Kailangan ko ng pagkain. Kailangan ko ng tulong. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Bea. Si Bea ang matalik kong kaibigan simula no 3 baitang. Pinlano namin ang aming buong buhay ng magkasama. Dapat ay magkasama kami sa kwarto sa pasukan. Ang kanyang mga magulang, ang pamilya Reyes, ay laging mabait sa akin. Sila ang mga cool na magulang na bumibili sa amin ng pizza at hinahayaan kaming magpuyat sa panonood ng mga horror movie. Pumasok ako sa kanilang driveway 7:00 ng umaga. Ang aking mga mata ay namamaga at pula. Kumatok ako sa pinto, nanginginig. Binuksan ito ni Ginang, Reyes. Nakasuot siya ng duster at may hawak na tasa ng kape. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay hindi nagliwanag sa pag-aalala. Ito ay napalitan ng maskara ng pandidiri. Ginang Reyes? Paus kong sabi. Parang awa niyo na. Pinalayas ako ng mga magulang ko. Hindi ko alam ang gagawin. Pwede po ba akong pumasok at makigamit ng telepono? Pwede ko bang makausap si Bea? Umatras siya ng isang hakbang. Hinaharangan ng pasukan gamit ang kanyang katawan. Sa tingin ko, kailangan mo nang umalis, Tala. Malamig niyang sabi. Po? Kumurap ako, nalilito. Bakit? Kailangan ko lang ng tulong. Alam namin, sabi niya. Ang boses niya ay tumutulo ng panghuhusga. Tumawag si Amalia kagabi. Sinabi niya sa amin ang lahat. Sinabi ang ano tungkol sa droga? Sabi ni Ginang Reyes. Ibinababa ang boses sa bulong. Tungkol sa mga alahas na ninakaw mo sa lola mo para ibayad sa dealer mo? Tungkol sa kung gaano ka naging bayolente noon sinubukan nilang mag-intervention? Nalaglag ang pangga ko. Ano? Hindi. Kasinungalingan yan. Hindi pa ako nakahawak ng droga sa buong buhay ko. Namatay ang lola ko 3 taon na ang nakakaraan. Wala akong ninakaw. Tama na, asik niya. Binalaan kami ni Amalia na isa kang pathological liar. Sinabi niyang pupunta ka rito na may dalang kwentong kutsero. Kami ay kagalang-galang na pamilya, Tala. Hindi kami pwedeng magkaroon ng adik sa aming tahanan. Tamang-tama noon, lumitaw si Bea sa pasilyo sa likod ng kanyang ina. Hawak niya ang kanyang telepono, nakatutok ang kamera sa akin. Bea, pakiusap ko. Sabihin mo sa kanya, kilala mo ako. Alam mong hindi ko ginagawa ang mga bagay na yan. Tumingin sa akin si B na may halong awa at pandidire. Hindi na kita kilala, Tala. Umalis ka na bago tumawag ng pulis ang nanay ko. Kumuha siya ng litrato ko, magulo ang ayos, umiiyak, mukhang eksaktong adik na ipininta ng aking ina. At pagkatapos ay ibinalibag ang pinto sa mukha ko. Nakatayo ako doon, natulala. Hindi sapat kay Amalia na palayasin ako. Kailangan niya munang sirain ako. Naglunsan siya ng paunang pag-atake. Nilasan ng tubig upang walang tumulong sa akin. Gusto niyang tiyakin na wala akong mapupuntahan upang ang aking kabiguan ay maging ganap. Ito ay isang tactical na bomba sa aking reputasyon. Bumalik ako sa aking kotse at tiningnan ang aking telepono. Pumunta ako sa Instagram, nakablock ako kay Bea, nakablock sa aking tita, nakablock sa aking mga pinsan. Mayroon akong notification mula sa isang pinsan sa probinsya. Isang direct message. Ang nakasulat, sana magbagong buhay ka na, Tala. Huwag mo kaming kontakin hanggat hindi ka pa sober. Inihagis ko ang telepono sa upuan ng pasahero. Sumigaw ako.
Isang hilaw, garalgal na sigaw na yumanig sa maliit na frame ng Vios. Nanalo siya. Kinuha niya ang aking tahanan, aking pamilya, at aking pangalan. Pinaandar ko ang sasakyan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam kong hindi ako pwedeng manatili sa bayang ito. Ang bawat pares ng mata ay parang akusasyon. Nagmaneho ako papuntang norte, palabas ng city limits dahil doon nakaharap ang sasakyan. Nang hapong yon, huminto ako sa isang gasolinahan para gumamit ng banyo. Nahuli ko ang isang sulyap sa aking sarili sa salamin. Ang buhok ko ay mamantika, ang aking mga mata ay may maitim na bilog at ang aking mga damit ay gusot. Mukha akong eksaktong kung ano ang sinabi nilang ako. Bumili ako ng isang bote ng tubig at isang pakete ng biskwit. Nagkakahalaga yon ng 50 piso. May natira pa akong 2,400 at 50 piso. Nagmaneho ako hanggang sa makahanap ako ng parking lot ng isang malaking mall sa kabilang probinsya. Pumarada ako sa likod na hanay sa pagitan ng isang delivery truck at basurahan. Ibinaba ko ang sandalan ng upuan. Ito na ang bago kong tahanan. Isang 2008 Toyota Vios na may check engine light na kumukurap parang tibok ng puso. Nilock ko ang mga pinto. Tinitingnan ng mga ito ng 3 beses. Kinuha ko ang tire iron mula sa trunk at inilagay ito sa floorboard sa tabi ko. Hindi na ako si Tala na anak. Hindi na ako si Tala na estudyante. Ako ay isa na lamang istatistika. Isang problema na dapat lutasin o burahin. At habang lumulubog ang araw sa aking ikalawang araw ng kalayaan, napagtanto ko na tama ang aking ina sa isang bagay. Sa totoong mundo, walang nagmamalasakit sa iyong potensyal. Ang tanging pinapahalagahan nila ay ang iyong halaga. At ngayon, ang halaga ko ay eksaktong 2,400 at 50 piso. Matututuhan mo ng mabilis na ang kawalan ng tirahan ay halos tungkol sa logistic. Ginagawang dramatiko ng mga pelikula ang lahat. Natutulog sa ilalim ng tulay, nagpapainit ng kamay sa apoy sa basurahan. Ang realidad ay mas nakakabagot at mas nakakapagod. Ito ay isang patuloy na gumiling na problema sa matematika. Saan ako pwedeng umihi ng hindi bumibili ng kung ano? Sa ang mga parking lot, may mga gwardya na kumakatok sa bintana mo ng 3:00 ng madaling araw at alin ang hindi ka papansinin. Gaano katagal ko pwedeng paandarin ng aircon o heater ng sasakyan bago ako mag-aksaya ng sobrang gasolina? Natutuhan ko ang tabo shower technique. Pupunta ka sa cubicle ng pampublikong banyo sa grocery store. Nilock mo ang pinto, huhubarin mo ang iyong kamisyeta at gagamit ng basang tissue o bimpo para punasan ang iyong kilikili at dibdib. Maghihilamos ka. Susubukan mong hugasan ang iyong buhok sa lababo, pero ang motion sensor na gripo ay patay sinde bawat 5 segundo. Kaya ang ending ay may kalahating banlaw na shampoo na nakadikit sa anit mo. Natututuhan mo na ang gutom ay hindi isang matalim na sakit. Ito ay isang mapurol, mabigat na ulap na nakaupo sa iyong utak. Ginagawa ka nitong mabagal. Ginagawa ka nitong galit. Sinubukan ko maghanap ng trabaho. Talagang sinubukan ko. Sa ika-4 na araw, pumasok ako sa isang discount clothing store na may nakalagay na Help Wanted. Ginamit ko ang huli kong wet wipes para linisin ang mukha ko. Isinuot ko ang pinakamalinis na kamiseta mula sa aking maleta. Ang manager, isang mukhang pagod na babae na nagngangalang Brenda, ay tinanggap ako agad dahil malinaw akong magsalita at wala akong nakikitang tattoo. Pwede ka bang magsimula bukas? Tanong niya. Opo, sabi ko. Nakaramdam ng kislap ng pag-asa. Makakaasa po kayo. Nagtrabaho ako ng 3 araw. Nagtupi ako ng mga kamiseta. Inayos ko ang clearance rack. Magaling ako doon. Naisip ko, okay, ito na to. Makakaipon ako ng sapat para sa gym membership,
para makaligo ng maayos, tapos siguro isang kwarto sa isang boarding house. Sa ika-4 na araw, tinawag ako ng manager sa kanyang opisina. Mukha siyang hindi mapakali. "Tala, kailangan ka namin tanggalin," sabi niya. Hindi tumitingin sa akin. "Po? Bakit?" Tanong ko. Umaakyat ang kaba sa dibdib ko. "Dumating ako sa oras. Ginawa ko ang lahat ng inutos nyo." "Nakatanggap kami ng tawag," sabi niya. Inaayos ang ilang papel. Mula sa isang concerned member ng komunidad. "Ipinaalam nila sa amin na ikaw ay iniimbestigahan sa pagnanakaw sa iyong dating tirahan at mayroon kang problema sa droga. Hindi namin pwedeng kunin ang pang-anib na yon dito." "Naging yelo ang dugo ko. Nanay ko yon, hindi ba?" Hindi sumagot ang manager. Iniabot lang niya ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. "Narito ang sweldo mo para sa 3 araw. Cash. Huwag ka nang babalik." Kinuha ko ang sobre. 1,500 piso. Pakiramdam ko ay blood money ito. Sinusubaybayan niya ako. Hindi siya nakontento sa pagpapalayas lang sa akin. Gusto niyang tiyakin na hindi ako mabubuhay. Gusto niyang gumapang ako pabalik sa kanila para maibalibag niya ulit ang pinto sa mukha ko. Ang Nobyembre ay naging Disyembre. Ang tag-ulan sa Pilipinas, lalo na kapag may bagyo, ay hindi nagpapatawad. Ito ay isang halimaw na nangangaso sa iyo. Ang mga gabi ay humahaba. Ang temperatura ay bumabagsak. Ang aking kotse, ang aking tapat, at kinakalawang na Vios ay nagsimulang mahirapan. Ang makina ay uubo at pumapalya tuwing iniikot ko ang susi. Pagkatapos ay nangyari ang hindi maiiwasan. Martes ng gabi noon, isang malakas na bagyo ang paparating. Signal number 3. Nakaparada ako sa likod ng isang abandonadong bodega dahil pinalayas ako ng mga pulis sa mall parking lot noong nakaraang gabi. Iniikot ko ang susi para paandrin ang makina at magpainit sana saglit dahil sobrang lamig at basa na ng paligid. Ang aking gabi-gabing rasyon ng init. Wala. Sinubukan ko ulit. Katahimikan. Patay ang baterya. O baka ang starter. Hindi na mahalaga. Ang resulta ay pareho. Nakulong ako sa isang kahon na metal na mabilis na nagiging freezer dahil sa lakas ng hangin at ulan. Nakaupo ako doon sa dilim. Ang hininga ko ay bumubuo ng ulap sa harap ng aking mukha. Nakasuot ako ng 3 kamiseta, 2 sweater at isang jacket. Pero ang lamig ay tumatagos sa mga ito na parang mga karayom. Tiningnan ko ang wallet ko. Nagastos ko ang karamihan sa pera mula sa trabaho, sa gasolina at delatang pagkain. Mayroon akong 200 piso na natira. Ang baterya ng telepono ko ay nasa 12%. Nakatitig ako sa screen. Pwede akong tumawag sa pulis pero ano? Hihilahin nila ang kotse, ang aking bahay. Mapupunta ako sa DSWD at sa lugar na ito, ang mga shelter ay hindi ligtas. Naramdaman ko ang isang luha na tumulo sa aking pisingi. Nanalo ka na, ma. Bulong ko sa hangin. Wala nga talaga akong kwenta. Ang lamig ay nagsimulang magpaantok sa akin. Alam kong masamang senyales yun. Ganyan namamatay ang mga tao. Naaanod na lang sila. Umiling ako ng marahas. Hindi ako mamamatay sa isang Toyota Vios para patunayan na tama ang spreadsheet ng nanay ko. Hindi ako magiging isang line item na nagtatapos sa 0. Hinablot ko ang backpack ko. Isinilid ko ang wallet at telepono ko sa loob. Tinalian ko ng scarf ang mukha ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse at humakbang palabas sa gitna ng bagyo. Muntik na akong itumba ng hangin. Nakakita ako ng mga ilaw sa di kalayuan. Isang neon sign na kumukurap-kurap sa gitna ng ulan, mga kalahating kilometro sa kalsada. Nagsimula ako maglakad, isang paa sa harap ng isa. Ang baha ay hanggang binti.
Namamanhid ang mga daliri ko sa paa sa loob ng ilang minuto. Pero patuloy akong gumalaw patungo sa liwanag. Isa itong tapsilugan. Ang sign ay humuhugong at kumikislap. Aling Nena's Tapsilugan! Open 24 na oras. Tinulak ko ang salaming pinto pabukas. Kumalansing ang isang kampanilya. Ang init ay humampas sa akin na parang pader, amoy mantika ng bacon at lumang kape. Ito ang pinakamagandang amoy sa mundo. Natisod ako papasok, tumutulo ang tubig mula sa aking bota at tumingin sa babae sa likod ng counter. Iyon ang sandaling nagsimula talaga ang buhay ko. Kumalansing muli ang kampanilya sa itaas ng pinto habang papasok ako. Ang mga paa ko ay parang blok ng yelo, mabigat at hindi tumutugon. Halos walang tao sa kainan. 3:00 ng madaling araw sa gitna ng bagyo. Tanging mga long-haul trucker at mga hindi makatulog ang nasa labas. Ang lugar ay mukhang luma na. Checkered na sahig, pulang vinyl booth na may tapal ng duct tape at amoy ng usok ng sigarilyo sa kabila ng mga no smoking signs. Sa likod ng counter ay nakatayo ang isang babae na mukhang kayang magbuhat ng isang kaban ng bigas. Siya ay may ubaning buhok na nakapusod ng mahigpit at isang name tag na ang nakasulat lang ay Aling Nena. Pinupunasan niya ang counter gamit ang basahan na mukhang mas matanda pa sa akin. Tumigil siya sa pagpupunas at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Siguro ay mukha akong nakakatakot, nanginginig ng husto, tumutulo ang tubig sa sahig sa paligid ng bota ko. Ang mukha ko ay balot ng scarf, mukhang desperada. Hindi kami shelter, Ineng, sabi ni Aling Nena. Ang boses niya ay parang graba sa blender. Hindi ito masama, makatotohanan lang. Kung gusto mong umupo, kailangan mong umorder. Ibinaba ko ang scarf. Ang mga labi ko ay bitak-bitak at dumudugo. Dumukot ako sa bulsa at inilabas ang aking gusot na mga papel na pera at barya. Mainit na tubig, bulong ko. Halos hindi gumagana ang boses ko. Kahit mainit na tubig lang po, please. Tiningnan ni Aling Nena ang 200 piso sa nanginginig kong kamay. Hindi niya kinuha ang pera. Tiningnan niya ang mga kamay ko, pula, gasgas, at nanginginig. Tiningnan niya ang maitim na bilog sa ilalim ng mata ko. Bumuntong hininga siya. Isang mahaba at mabigat na tunog. Itago mo yan. Umupo ka sa dulo ng counter. Huwag kang magkalat. Bumagsak ako sa isang stool. Makalipas ang 1 minuto, isang makapal na puting tasa ang inilagay sa harap ko. Hindi lang ito tubig. Ito ay mainit na tsokolate. Tsokolate de Baterol na may gatas. Inumin mo, utos niya. Iniyakap ko ang mga kamay ko sa tasa. Ang init ay napakatindi na halos nakakapaso. Pero pakiramdam ko ay buhay itong dumadaloy pabalik sa aking mga ugat. Ininom ko ito ng mabilis, napaso ang dila ko. Pero wala akong pakialam. May matutuluyan ka ba? Tanong ni Aling Nena, nakasandal sa soda machine. Umiling ako. Hindi ko kayang mansinungaling. Wala akong lakas. Namatay yung kotse sa may kalsada. Mga magulang, wala na. Tumango si Aling Nena. Hindi siya humingi ng madramang kwento. Hindi siya nagtanong tungkol sa droga o boyfriend. Hinusgahan lang niya ang sitwasyon. Kailangan kong ipalinis ang mga grease trap, bigla niyang sabi. At ang mga hugasin mula sa hapunan ay nakatambak pa rin dahil ang dishwasher ko ay naglasing na naman at hindi pumasok. Maduming trabaho to. Amoy impyerno. Tumingala ako sa kanya. Gagawin ko po. Hindi kita mababayaran ng legal, sabi niya. Maingat akong tinitingnan. Pero mabibigyan kita ng burger, fries at pwede kang matulog sa storage room sa likod hanggang sa lumipas ang bagyo. May folding bed kami dun. Mainit. Gagawin mo ba? Gagawin ko. Ulit ko, tumayo ng masyadong mabilis. Umikot ang paningin ko. Ituro niyo kung saan? Sa sumunod na 4 na oras, nagtrabaho ako ng mas masipag kaysa sa buong buhay ko. Nagkudkod ako ng namuong sebo sa mga plato.
Nagkuskus ako ng mga kawali na naging itim dahil sa sunog na pagkain. Ang mainit na tubig at sabon ay humahapdi sa aking mga bitak na kamay. Ngunit tinanggap ko ang sakit. Ibig sabihin ay may nararamdaman ako bukod sa lamig. Alas 7 ng umaga, sinabihan ako ni Aling Nena na tumigil. Naglagay siya ng plato sa harap ko. Isang double cheeseburger, mamantika at maganda, na may kasamang tumpok ng hash browns. Kinain ko ito gamit ang kamay, hindi pinansin ang tinidor. Umiyak ako habang kumakain, hindi dahil malungkot ako, kundi dahil ang pagkain ay mabigat at mainit sa tiyan ko. Magaling kang mantrabaho, sabi ni Aling Nena. Nilalagyan ng refill ang kape ko. May diskarte ka. Karamihan sa mga batang kaedad mo ay magrereklamo sa amoy. Kailangan ko ng pera, sabi ko. Pinunasan ng bibig ko. O ng pagkain, kahit ano. Pwede kang manatili sa storage room ng 1 linggo. Desisyon ni Aling Nena. Trabaho mo ang morning shift, 6 hanggang 2:00, hugasin at prep. Bibigyan kita ng 500 piso bawat araw, plus tips kung magiging galante ang mga waitress. At 3 kain. Tiningnan ko siya. Bakit? Dahil may anak akong babae, sabi ni Aling Nena. Hindi mabasa ang muka. Lumayas siya 10 taon na ang nakakaraan. Wala na akong narinig mula sa kanya. Umaasa ako na kung mapadpad siya sa isang kainan kung saan man, may magbibigay sa kanya ng burger. Nang gabing yon, natulog ako sa isang makitid na folding bed sa isang kwartong puno ng sako ng bigas at lata ng tomato sauce. Amoy lebadura at alikabok. Nilak ko ang pinto mula sa loob. Inilabas ko ang 2,500 piso. Well, na yun ay 2,300 piso na. At inunat ang mga papel na pera sa semento. Okay, bulong ko sa dilim. Si Tala na biktima ay namatay sa Toyota Vios na yon. Ikinagagalak kitang makilala. Bagong Tala. Natulog ako ng 12 oras ng tuloy-tuloy. Makalipas ang 6 na buwan. Ang routine ay isang makapangyarihang gamot. Ang buhay ko ay lumiit sa isang mapapamahala ang loop. Gumising sa storage room na ngayon ay nirerentahan ko kay Aling Nena ng 1,000 piso bawat linggo. Maligo sa banyo ng staff. Magtrabaho sa breakfast rush. Kumain. Magtrabaho sa lunch rush. Matulog. Inipon ko ang lahat. Meron akong halos 50,000 piso na nakatago sa isang hungkag na lata ng fruit cocktail sa pantry. Linggo ng umaga noon sa buwan ng Agosto. Ang church rush. Ang pinakamasamang shift ng linggo. Puno ang tapsilugan ng mga pamilya na humihingi ng extra sabaw at nagiiwan ng tip ng mga religious pamphlet. Waitress na ako ngayon. Mabilis, maayos, at hindi ako numingiti maliban kung kailangan. Tapos tumama ang sakuna. Ang lumang point of sale POS system, isang beige computer terminal mula pa noong late 90s, ay naglabas ng matinis na tunog at nag-freeze. Ang screen ay naging kulay luntian. Diyos ko po! Sigaw ni Aling Nena. Hinahampas ang gilid ng monitor. Huwag na yon. May 10 tickets pa kaming naghihintay lutuin. Nagpapanik ang mga waitress. Ang mga customer ay naiinip na. Ang pila sa kaha ay umaabot na sa labas ng pinto. Tawagan mo ang support number. Sigaw ng isa sa mga kusinero. Sarado sila kapag linggo. Unggol ni Aling Nena. Mukhang handa ng ibato ang makina sa bintana. Naglakad ako papunta sa counter. Nagbabasa ako ng mga coding books mula sa public library sa gabi. Pampalipas oras lang para hindi mabulok ang utak ko. Nakilala ko ang error code na kumukurap sa sulok ng screen. Ito ay isang memory buffer overflow. Tabi, sabi ko kay Aling Nena. Tala, huwag mong hawakan. Masisira mo lalo. Sira na. Hindi na ako naghintay ng pahintulot. Hinawakan ko ang malagkit na keyboard. Pinindot ko ang Control plus Alt plus F, 4, upang patayin ang graphical interface at bumagsak sa command line. Naging itim ang screen na may puting text. Nakatitig ang mga customer. Isang lalaking naka-Amerikana na nakaupo sa counter ang ibinaba ang kanyang dyaryo.
Mabilis akong nag-type. Flush DNS. Clear cache. Restart the SQL service. Rebuild the index. Lumipad ang mga daliri ko sa mga key. Hindi ako nanghuhula. Naintindihan ko ang lohika. Ang makina ay nasasakal sa sobrang data. Kailangan lang itong huminga. Pinindot ko ang enter. Kumislap ang screen. Ang pamilyar na logo ng restaurant software ay lumabas. Ang receipt printer ay umugong at iniluwa ang mga nakatambak na order. Online na tayo, sigaw ko. Order up para sa table 4. Nagiyawan ng kusina. Tiningnan ako ni Aling Nena na parang nagsagawa ako ng exorcism. Saan mo natutunang gawin yon? Library books, sabi ko. Isinilid ang order pad ko sa aking apron. At YouTube. Bumalik ako sa pagbubuhos ng kape. Makalipas ang 10 minuto, sininyasan ako ng lalaking naka-Amerikana. Regular siya. Pumupunta siya tuwing linggo, umuupo sa parehong stool, umorder ng black coffee at wheat bread. Lagi siyang may nakabukas na laptop. Kape pa? Tanong ko, inaabot ang pitsel. Itinaas niya ang isang kamay. Mas matanda siya. Siguro nasa late 40s. May matatalim na mata. At mamahaling rilo na mukhang out of place sa tapsilugan ni Aling Nena. Ang pangalan niya ay Felix. Napanood ko ang ginawa mo, sabi ni Felix. Tahimik ang boses niya, pero matindi. Hindi lang yan simpleng reboot. Nag-navigate ka sa DOS shell. Manumana mong mi-restart ang database service. Luma ng makina, kibit balikat ko. Masyadong maliit ang memory cache nito para sa volume kapag linggo. Nilinis ko lang ang mga tubo. Waitress ka, sabi niya. Survivor ako, pagtatama ko. Ang pagwi-waitress ang nagbabayad ng upa. Dumukot si Felix ng business card sa kanyang bulsa at idinausdos ito sa Formica counter. Ito ay mabigat na matte black stock na may pilak na letra. Felix Tan, Venture Capital and Software Solutions. Nagpapatakbo ako ng maliit na kumpanya sa downtown, sabi niya. Gumagawa kami ng back-end systems para sa mga logistics company. Ito ay nakakabagot, hindi glamorous na trabaho, at kumikita ito ng malaking pera. Kailangan ko ng mga tao na kayang lumutas ng problema nang hindi naghihintay na magbukas ang support line. Tiningnan ko ang card tapos sa kanya. Wala akong degree. Wala nga akong permanenteng address. Technically, wala akong pakialam sa degrees, sabi ni Felix, humihigop ng kanyang kape. Ang mahalaga sa akin ay hindi ka nagpanik nang mag-crash ang sistema. Inayos mo lang. Tawagan mo ang numero. Kung makapasa ka sa entrance test, babayaran kita ng 30,000 piso kada buwan bilang intern. 30,000 piso. Doble iyon ang kinikita ko dito. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa umaga, sabi ko agad. Hindi ko pwedeng iwan si Aling Nena na kulang sa tao. Napanggisi si Felix. E di magtrabaho ka sa gabi. Kung gusto mo talaga, hindi ka matutulog. Tinanggap ko ang alok. Sa sumunod na taon, ang buhay ko ay naging malabo dahil sa pagod. Ang schedule ko ay brutal. Diner shift mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sakay ng bus papuntang downtown. Internship mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sakay ng bus pabalik. Aral hanggang alas 1 ng madaling araw. Tulog ng 4 na oras. Ulitin. Lumipat ako mula sa storage room ni Aling Nena papunta sa isang studio apartment sa itaas ng isang pawn shop. 20 minuto ito mula sa tapsilugan. Ang upa ay 5,000 piso bawat buwan. Amoy basang aso ang carpet at nagsisigawan ng mga kapitbahay gabi-gabi. Pero may deadbolt ito at shower na gumagana. Ito ang unang lugar na talagang akin. Ang pagtatrabaho kay Sir Felix ay hindi tulad sa mga pelikula. Walang montage ng cool na hacking. Ito ay nakakapagod, paulit-ulit na trabaho. Ginugol ko ang mga linggo sa paglilinis lamang ng magulong code na isinulat ng mga tamad na developer.
Nakatitig ako sa mga linya ng text hanggang sa humapdi ang mga mata ko. Si Sir Felix ay isang mahigpit na guro. Hindi niya ako pinupuri. Tinuturo lang niya ang mga mali. Ang gulo ng code na to, Tala. Sigaw niya, itinuturo ang screen ko. Nag-nest ka ng 3 loops. Inefficient to. Kung tatakbo ito sa server na may milyong records, magka-crash ito. Ulitin mo. Pagod na ako, Sir Felix. Asik ko isang gabi. Hating gabi na. Gising na ako mula pa 5:00. Nagkamali ako. Wala rin pakialam ang compiler kung pagod ka. Hinampas niya ang kamay sa mesa. Walang pakialam ang merkado kung pagod ka. Gusto mo bang bumalik sa pagkukudkod ng grease trap? Yan na ba ang ceiling mo? Tumayo ako, handa nang mag-quit. Ang nerbiyos ko ay sagad na. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong lumabas at matulog lang ng 1 linggo. Pero napatingin ako sa sulok ng monitor ko. Nakatape sa plastic bezel ang isang malutong na 2,500 piso. Ang severance pay. Itinago ko ito. Tinitingnan ko ito araw-araw. Ito ang paalala ko. Ito ang presyo na inilagay ng nanay ko sa buhay ko. Kung susuko ako ngayon, tama siya. Kung lalakad ako palabas dahil masyadong mahirap, isa akong masamang investment. Umupo ako pabalik. Binura ko ang magulong code. Nagsimula akong mag-type muli. Ayusin ko to, sabi ko, matatag ang boses ko. At i-optimize ko ito para tumakbo sa kalahating oras. Pinanood ako ni Sir Felix sandali. May kislap ng pag-aproba sa kanyang mga mata bago lumakad palayo. Mabuti. Ilagay mo sa mesa ko pagdating ng umaga. Natuto ako ng mas mabilis kaysa sa mga college grad na kinuha ni Sir Felix dahil mas gutom ako kaysa sa kanila. Nagko-code sila para sa sweldo. Nagko-code ako para sa paghihigante. Pagdating ko ng 20 anyos, hindi na ako intern. Junior developer na ako. Kumikita ako ng 500,000 piso sa isang taon. Tumigil na ako sa pagtatrabaho sa Tapsilugan, pero pumupunta pa rin ako doon tuwing Linggo ng umaga para tulungan si Aling Nena sa rush ng libre. Sinubukan niya akong bayaran, pero tumanggi ako. Iniligtas niya ang buhay ko gamit ang isang burger. Mas malaki ang utang na loob ko sa kanya kaysa sa pera. Pero ang kumita ng 500,000 piso ay hindi sapat. Tinitingnan ko ang bank account ko palagi. Kung ang balanse ay bumaba sa 50,000 piso, magkakaroon ako ng panic attack. Bumibili ako ng damit sa ukay-ukay. Kumakain ako ng instant noodles. Iniipon ko ang bawat sentimo dahil may alam ako na hindi alam ng mga katrabaho ko. Alam ko kung gaano kabilis pwedeng mawala ang lahat sa ilalim mo. Isang hapon, tinawag ako ni Sir Felix sa opisina niya. Mukha siyang seryoso. Maganda ang ginagawa mong trabaho sa logistics database, sabi niya. Pero nagpipigil ka. Ginagawa mo lang kung anong sinasabi ko. Ang tunay na pera ay hindi ginagawa sa pagsunod sa utos, Tala. Ginagawa ito sa pagkakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Pinihit niyang laptop. May kliyente ako, isang mid-sized hospital network sa Metro Manila. Ang inventory system nila ay isang sakuna. Nalulugi sila ng milyon-milyon sa mga expired na gamit. Gusto nila ng solusyon. Walang may gusto sa senior team ko na hawakan ito dahil magulo. Tumingin siya sa mata ko. Gusto mo ng magulo? Tumira ka sa storage room. Ibinibigay ko ang proyektong ito sa iyo. Kung mabigo ka, tanggal ka. Kung magtagumpay ka, ibibigay ko sa iyo ang 10% ng contract value at promotion. Magkano ang kontrata? Tanong ko. 10 milyong piso sa loob ng 5 taon. 1 milyon. Iyon ang magiging parte ko. Naramdaman ko ang kilabot sa likod ko. Hindi ito takot. Ito ay gutom. Ibigay mo sa akin ang mga files, sabi ko. Ang hospital project ay isang bangungot na siya ring dahilan kung bakit ito ang aking golden ticket. Sa loob ng 3 buwan, halos tumira ako sa administrative basement ng ospital. Amoy antiseptic ako
at kape ng vending machine. Ang sistema nila ay isang labirinto ng mga papel at Excel sheets mula pa noong 2005. Ang mga nurse ay nagtatago ng mga gamit at IV fluids dahil ang inventory system ay sobrang hindi maaasahan na natatakot silang maubusan sa panahon ng emergency. Hindi lang ako nagsulat ng code. Sinundan ko ang mga nurse, pinanood ko ang supply chain. Gumawa ako ng sistema na hindi lang database. Ito ay isang predictive algorithm. Alam nito kung kailan tatama ang wave ng trangkaso bago pa malaman ng mga doktor, batay lamang sa pagtaas ng paggamit ng saline. Nang ipresenta ko ang final build sa hospital board, ako ay 22 taong gulang. Nakasuot ako ng suit na binili ko sa discount outlet pero nakatayo ako ng tuwid. Ang sistemang ito ay makakatipid sa inyo ng 20 milyong piso sa unang taon sa pamamagitan ng pag-alis ng basura at emergency rush ordering, sabi ko sa board. Nadududa sila. Pagkatapos ay pinatakbo ko ang simulation. Tumahimik ang kwarto. Pinirmahan ni Sir Felix ang kontrata makalipas ang 1 linggo. Ang komisyon ko, ang ipinangako niya, ay pumasok sa bank account ko noong Martes. 1 million pesos. Nakatitig ako sa numero sa screen ng telepono ko. Nirefresh ko ang app. Nag-log out at nag-log in ulit ako. Nandun pa rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, lumuwag ng kaunti ang buhol sa dibdib ko. Pero kaunti lang. Hindi ako lumabas at bumili ng sports car. Hindi ako lumipat sa penthouse. Itinago ko ang aking lumang Vios. Pinaayos ko ang starter. Nanatili ako sa aking studio apartment kahit na bumili ako ng mas magandang kutson. Ang scarcity mindset ay isang peklat na hindi talaga nawawala. Tiningnan ko ang perang yon at hindi ko nakita ang luho. Nakita ko ang isang kuta. Nakita ko ang 5 taong upa. Nakita ko ang 10 taong pagkain. Nakita ko ang kaligtasan. Pero kasama ng kaligtasan ay dumating ang kuryosidad. Mapanganib na kuryosidad. Hindi ko nakausap ang mga magulang ko sa loob ng 4 na taon. Wala akong ideya kung buhay ba sila o patay, mayaman o mahirap. Kumuha ako ng pribadong investigador. Hindi high-end na corporate, kundi isang lalaking nagngangalang Mangkaloy na nagtatrabaho sa isang maliit na opisina at naniningil ng mura. Gusto ko lang ng financial snapshot, sabi ko sa kanya. Assets, liabilities, living situation, huwag kang magpapakita. Makalipas ang 2 linggo, iniabot sa akin ni Mangkaloy ang isang brown envelope. Binuksan ko ito habang nakaupo sa kotse ko. Nagawa nila, nabili nila ang rest house. May larawan ito, isang malawak na 3 palapag na Victorian-style na bahay na nakaharap mismo sa Taal Lake sa Tagaytay. Ito ay maganda. Ito ang lahat ng pinag-usapan ni Amalia noon. Pero nang ilipat ko ang pahina sa financial summary, mortgage, 50 milyong piso. Monthly payment, 400,000 piso. Credit card utilization, 75%. Car leases, 2 Mercedes-Benz SUVs, nakalis. Namumuhay sila sa pangarap, pero nalulunod sila para bayaran ito. Nabanggit sa ulat na si Ricardo ay nag-early retirement para pamahalaan ang kanyang mga investment, na code para sa walang trabaho. Si Amalia ay nagbebenta ng high-end skincare products para sa isang multi-level marketing company. Sa madaling salita, networking scam na may mas magandang packaging. Sila ay house poor. Nasa kanila ang mansyon, pero malamang ay kumakain sila ng generic na noodles sa loob nito. Nakaramdam ako ng daloy ng madilim na kasiyahan. Naghihirap sila. Pero nang ilipat ko sa huling larawan sa file, ang kasiyahan ko ay naging yilong galip. Ang larawan ay kinuha mula sa malayo, malamang mula sa isang kotseng nakaparada sa kalye. Ipinapakita nito ang bakuran sa harap ng rest house. Si Amalia ay nakaupo sa beranda sa isang silyang yantok, hawak ang isang baso ng alak.
Mukha siyang reyna ng kastilyo. Ngunit sa background, malapit sa garahe ay may isang batang babae. Mukha siyang 16 na anyos. Nakaluhod siya at kinukuskos ang mga mansa ng langis sa driveway gamit ang isang brush. Nakasuot siya ng maluwag at lumang damit na kahina-hinalang mukhang katulad ng mga lumang damit na iniwan ko. Sino to? Tanong ko kay Mang Kaloy, itinuturo ang batang babae. Yan ang foster kid, sabi ni Mang Kaloy. Numunguyan ng toothpick. Pangalan ni Maya. Ipinapakita ng mga record na kinuha nila siya mga 6 na buwan pagkatapos mong umalis. Nakakakuha sila ng monthly stipend mula sa gobyerno para sa pag-aalaga sa kanya. Nanlamig ang dugo ko. Hindi nila ako pinalitan dahil na-miss nilang magkaroon ng anak na babae. Pinalitan nila ako dahil kailangan nila ng income stream. Umuwi ako at binuksan ang laptop ko. Naging internet stalker ako. Hindi mahirap hanapin si Maya. Ang mga bata ay nag-iiwan ng digital footprints kahit saan. Nakita ko ang Instagram niya. Naka-private ito, pero gumawa ako ng fake account, isang photography enthusiast profile, at nag-request na i-follow siya. Tinanggap niya sa loob ng 1 oras. Ang feed niya ay isang sigaw ng tulong na nakatago bilang teenage angst. Walang mga larawan ng bakasyon ng pamilya. Walang selfies kasama sina mama at papa. Puro artsy shots ng lawa. Karaniwang kinukuha mula sa bintana ng mukhang attic. Nag-scroll ako pabalik ng 3 taon. Post mula 2 taon na ang nakakaraan. Caption: Grateful na may bubong sa ulo ko, kahit na ang kapalit ay maging katulong. Post mula 6 na buwan na ang nakakaraan. Larawan ng isang tumpok ng labada. Caption: Sabi niya, pag di ko natapos to by noon, di ako pwedeng pumunta sa library. Cinderella vibes, lol. Post mula sa nakaraang linggo. Isang text post sa itim na background. Sinabi niya sa akin na maswerte ako na pinagtitiyagaan nila ako dahil walang ibang may gusto sa akin. Minsan, iniisip ko na tama siya. Isinara ko ng malakas ang laptop ko. Nangihinig ako. Ito rin ang script nun. Hindi nagbago si Amalia. Gumagamit lang siya ng bagong artista para sa kanyang dula. Kinukuha niya ang pera ng suporta para sa batang ito para ipambayad sa lease ng Mercedes niya. At kapalit nito, dinudurog niya ang self-esteem ni Maya tulad ng pagdurog niya sa akin. Tinatawag niyang walang may gusto kay Maya para panatilihin itong sunod-sunuran. Para panatilihin itong nagtatrabaho. Para panatilihing dumarating ang tseke. Hindi lang ako galit na yun. Mapanganib na ako. Sa loob ng 4 na taon, ang layunin ko ay mabuhay. Upang patunayan na mali sila sa pamamagitan ng pag-exist. Pero ang makita si Maya sa driveway na yun ay nagbago sa mga parameter ng misyon. Ang mabuhay ay hindi sapat. Kailangan ko silang wasakin. Tinawagan ko si Sir Felix kinabukasan. Gusto kong mag-pivot, sabi ko. Ayos ang inventory systems, pero gusto kong pumasok sa finance, specifically sa debt acquisition. Tumigil si Sir Felix sa kabilang linya. Shark Tank yan, Tala? Bakit biglang interesado ka sa finance? Dahil, sabi ko, nakatitig sa larawan ni Maya na nagkukuskos ng driveway. Napagtanto ko na may mga utang na kailangang singilin. Pagdating ko ng 24 na anyos, inilunsad ko ang sarili kong boutique firm sa ilalim ng payong ni Sir Felix. Tinawag namin itong Phoenix Holdings. Ang modelo ng aming negosyo ay hindi glamorous, ngunit napakalaki ng kita. Bumibili kami ng distressed debt mula sa mga bangko. Kapag ang isang bangko ay may pautang na hindi nababayaran, isang mortgage, business loan, line of credit, nagiging liability ito sa kanilang mga libro. Ayaw nila ito. Gusto lang nilang mawala ito para makapasa sila sa kanilang mga audit. Kaya, binubundle nila ang mga bad loans na ito nang sama-sama at ibinebenta sa mga mamumuhunan sa halagang sentimo sa bawat piso. Ako ang mamumuhunan.
Binibili ko ang papel. Ako ang nagiging bangko. Pwede kong i-restructure ang pautang para tulungan ang tao o pwede kong i-foreclosure at kunin ang collateral. Magaling ako dito dahil naiintindihan ko ang desperasyon. Kaya akong tumingin sa isang file at sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mabuting tao na may masamang taon at isang manloloko na sinusubukang dayain ang sistema. Ginugol ko ang mga buwan sa pagbuo ng aking kapital. Ni-reinvest ko ang bawat piso. Nagkakahalaga ako ng halos 100 milyong piso sa papel. Pero minamaneho ko pa rin ang views ko. Naghihintay ako sa isang partikular na pagkakataon. Inutusan ko si Mang Kaloy, ang aking PI, na bantayan ang bangko na may hawak ng mortgage sa rest house sa Tagaytay. Nangyari ito noong Nobyembre. Nakamiss sila ng bayad. Nag-text si Mang Kaloy. 30 days late. Pagkalipas ng 1 buwan, 60 days late. Inilipat na ng bangko ang loan sa kanilang Special Assets Division. Iyon ang senyales. Nag-set up ako ng meeting sa Vice President ng bangkong iyon. Ito ay isang maliit na regional bank, ang uri na takot sa masamang quarterly reports. Pumasok ako sa kanyang opisina na nakasuot ng matalas na itim na suit. Hindi na ako mukhang pulube. Mukha akong pera. Naghahanap ako na bumili ng isang specific tranche ng high-risk residential mortgages sa Cavite area, sabi ko sa kanya. Handa akong magbayad ng cash at kaya akong mag-close sa loob ng 48 oras. Mukhang nakahinga ng maluwag ang VP. Inabot niya sa akin ang isang listahan ng mga troubled assets. Tiningnan ko ang spreadsheet. Sinundan ng daliri ko ang mga hilera hanggang sa mahanap ko ito. Property address, 1402 Lakeside Drive, Tagaytay. Borrowers, Ricardo at Amalia Santos. Status, 90 days delinquent. Outstanding balance, 50 million pesos. Kukunin ko ang bundle na ito, sabi ko. Binibilugan ng grupo na kinabibilangan ng bahay ng mga magulang ko. Excellent, sabi ng VP. Malamang nagtataka kung bakit gusto ko ang isang tumpok ng basurang pautang. May handa namin ng mga papeles bukas. Kinabukasan, nag-wire ako ng pera. Nakaupo ako sa opisina ko, hawak ang titulo ng utang. Isang piraso lang ito ng papel, pero pakiramdam ko ay mas mabigat pa ito sa tingga. Technically, hindi ko pa pag-aari ang bahay, pero pag-aari ko ang utang. Pag-aari ko ang karapatang maningil. Pag-aari ko ang kapangyarihang sabihing tapos na ang oras. Ako ang kanilang pinagkakautangan at wala silang kaalam-alam. Tiningnan ko ang kalendaryo. Paparating ng Pasko. Parang perpektong oras para magpadala ng greeting card. Tinawagan ko ang abogado ko. Gumawa ka ng demand letter para sa Santos property, notice of default. At humanap ka ng paraan para makontak ang menor de edad na nakatira sa bahay, si Maya. May scholarship program ako na gusto kong ialok sa kanya. Ang unang yugto ng isang hostile takeover ay putulin ang mga lifeline ng target. Ipinadala ko ang demand letter sa pamamagitan ng isang third-party law firm, kaya hindi lilitaw ang pangalan ko. Ito ay standard boilerplate. Kayo ay nasa default. Bayaran ang buong arrears na 1 milyong piso sa loob ng 10 araw o i-accelerate namin ang loan. Ang pag-accelerate ng loan ay nangangahulugang hihingin agad ang buong 50 milyong piso. Ayon sa mga ulat ni Mang Kaloy, nagpanik ang mga tao sa rest house. Natataranta si Amalia. Sinubukan niyang umutang sa mga kaibigan niya pero sinunog na niya ang mga tulay na iyon taon na ang nakakaraan gamit ang kanyang kayabangan. Hindi ka pwedeng magyabang ng 1 dekada kung gaano ka kayaman. At pagkatapos ay mangungutang ng 200,000 piso nang hindi nagtatanong ang mga tao. Si Ricardo, sa isang stroke ng desperadong henyo, ay nagpasya na magsugal. Kinuha niya ang huli nilang ipon, pera na dapat sana ay pambayad sa mortgage, at inilagay ito sa isang bagong cryptocurrency na inirekomenda ng kanyang guru na kaibigan.
Akala niya mapapalago niya ang 500,000 piso sa 5 milyong piso sa isang gabi at maililigtas ang bahay. Ito ay isang klasikong galaw ng desperado. At tulad ng lahat ng galaw ng desperado, nabigo ito. Ang coin ay naragpul makalipas ang 3 araw. Ang kanilang 500,000 piso ay naging 500 piso. Habang nalulunod sila, naghagis ako ng salbabida sa nag-iisang tao sa bahay na yon na mahalaga. Pinakontak ko sa aking abogado ang school guidance counselor ni Maya. Nag-set up kami ng isang anonymous tech scholarship para sa mga kapuspalad na kabataan. Simple ang alok. Full ride sa isang coding bootcamp sa Singapore, kasama ang pabahay, airfare, at living stipend. Magsisimula ito sa araw pagkatapos ng kanyang 18 kaarawan na 2 linggo na lang mula ngayon. Tinanggap agad ni Maya. Nakita ko ang email confirmation. Nag-iimpake na siya. Naimagine ko ang usapan sa rest house. Malamang na sumigaw si Amalia na walang utang na loob si Maya sa pag-alis. Malamang na napagtanto niya na kapag tumuntong na si Maya ng 18 at umalis, titigil na ang mga tseke mula sa gobyerno. Sumisikip na ang mga pader. Lumipas ang 10 araw. Walang bayad na dumating mula sa mga magulang ko. Nakaupo ako sa opisina ko nang tumawag ang abogado ko. Lumipas na ang deadline tala. Hindi sila nagbayad. Nagpadala sila ng sulat humihingi ng hardship extension. Sinasabing unexpected market volatility daw. Denied, sabi ko agad. Simula ng foreclosure. Gusto ko silang palabasin. Pasko mo yan tala, babala ng abogado ko. Ayaw ng mga judge ng eviction kapag Pasko. May 2 nakalis na Mercedes sa driveway at imported na alak sa cellar, malamig kong sabi. Hindi sila dukha. Sila ay delinquent. Ituloy mo. Ang proseso ng foreclosure ay karaniwang tumatagal ng buwan. Pero kapag ikaw ang bangko at handa kang magbayad para sa expedited legal processing, bumibilis ang mga bagay. Dagdag pa, binaliwala ni na Amalia at Ricardo ang mga patawag ng korte. Binaliwala nila ito dahil akala nila ay nasa itaas sila nito. Akala nila kung hindi lang nila papansinin ang sulat, hindi ito totoo. Namumuhay sila sa isang delusyon kung saan ang masasamang bagay ay nangyayari lang sa ibang tao. Mga tao tulad ng kanilang bigong anak. Dumating ang sheriff nung isang maulap na Martes ng Enero. Wala ako doon, pero ipinadala sa akin ni Mang Kaloy ang video. Kumatok ang isang deputy sa pinto. Sumagot si Ricardo na mukhang maputla at may sakit. Sinubukan niyang makipagdalo. Itinuro niya ang bahay na para hindi siya makapaniwala na nangyayari ito sa kanya. Pagkatapos ay lumabas si Amalia. Hindi na siya ang reyna. Siya ay tumitili. Nagbanta siyang idedemanda ang sheriff. Sumigaw siya na kilala niya ang mayor. Iniabot lang ng sheriff sa kanila ang eviction order. Meron kayong 24 na oras para lisanin ang lugar bago palitan ang mga kandado. 24 na oras. Nagkukumahog sila. Pinuno nila ang kanilang mga leased SUV ng mga damit, alahas at kagamitang pilak. Hindi nila madadala ang mga muebles. Hindi nila madadala ang mga painting. At ang pinakamagandang bahagi, wala na si Maya. Ang kaarawan niya ay 2 araw na ang nakakaraan. Isang car service na biniyaran ng scholarship fund ko ang sumundo sa kanya ng hating gabi. Nasa Singapore na siya. Ligtas, mainit, at malayo sa lason ni Amalia. Nawala kay Amalia ang bahay at ang income stream niya sa parehong linggo. Iniyulat ni Mang Kaloy na nag-check-in sila sa isang motel sa gilid ng bayan. Hindi magandang hotel. Isang motel kung saan kumukurap ang sign at naniningil sila kada linggo. Ito ay patula. Namumuhay na sila ngayon sa buhay na ipinilit nila sa akin 7 taon na ang nakakaraan. Technically, kapag na-foreclose ang isang bahay, pumupunta ito sa public auction. Pero ang bangko, ako, ang nagtatakda ng starting bid. At kung walang tatapat sa outstanding debt,
Ang property ay babalik sa bangko. Itinakda ko ang starting bid sa eksaktong halaga ng utang, 50 milyong piso. Walang sinuman sa lokal na merkado ang magbabayad ng ganoong cash sa isang Martes ng umaga para sa isang bahay na may kadudadudang maintenance records. Kaya, nanalo ako. O mas tamang sabihin, nanalo ang Phoenix Holdings LLC. Nakatayo ako sa opisina ng Register of Deeds habang pinipirmahan ng abogado ko ang huling papeles. Congratulations, sabi ng clerk. Tinataka ng titulo. Magandang property to. Sayang lang sa mga dating may-ari. Nabalitaan ko na sinira nilang credit nila ng husto, kaya hindi na sila makapagrenta kahit ng maliit na truck. Kinuha ko ang titulo. Malutong ang papel. Oo, sabi ko. Tunay na sayang. Ginugol ko ang susunod na buwan sa pagpaparenovate. Hindi ako lumipat kaagad. Kumuha ako ng mga tauhan para tanggalin ang wallpaper na pinili ni Amalia. Pinalitan ko ang carpet na nilakaran niya. Gusto kong linisin ang bahay mula sa enerhiya nila. Naglagay ako ng state-of-the-art security system. Gates, cameras, motion sensors. Lumipat ako nung ika-25 kaarawan ko, Marso 3. Eksaktong 7 taon hanggang sa araw mula nang umalis ako. Nakaupo ako sa sala, nakikinig sa katahimikan. Hindi pa ito pakiramdam na tahanan. Pakiramdam nito ay isang tropeo. Sinabi sa akin ni Mang Kaloy na nagiging desperado na sina Amalia at Ricardo. Nauubos na ang pera sa motel. Ang mga lease na kotse ay nahatak na. Sinasabi nila sa kahit sinong makikinig na biktima sila ng isang malaking banking error at na ibabalik sila anumang araw ngayon. Nakarinig sila ng mga tsismis? Siyempre, madaldal ang maliliit na bayan. Narinig nila na isang batang tech investor ang bumili ng bahay. At ito ang nagdadala sa atin pabalik sa gabing ito, sa ulan, sa gate. Hindi nila alam na ako ito. Alam lang nila na may mayaman na nakatira dito. At sila ay sapat na mayabang para isipin na maari nilang bulahin ang kanilang paraan papasok. Buksan ang gate! Sabi ko sa intercom. Ang mabibigat na bakal na gate ay umungol at bumukas ng dahan-dahan. Nag-alinlangan sina Amalia at Ricardo. Nagkatinginan sila. Nakikita ko ang pag-asa na sumiklab sa kanilang mga mata. Malamang na inisip nila na ang bagong may-ari ay ilang clueless na dayuhan na pwede nilang manipulahin. Baka paplano silang mag-alok ng serbisyo bilang caretaker para sa property na dati nilang pag-aari. Nagsimula silang maglakad sa mahabang driveway. Walang humpay ang ulan. Basang-basa sila hanggang buto. Si Ricardo ay medyo pilay lumakad. Pinanood ko sila mula sa bintana. Mukha silang maliit. Nung 18 ako, mukha silang mga higante. Hawak nila ang lahat ng baraha. Kontrolado nila ang pagkain, ang tirahan, ang pagmamahal. Ngayon, habang naglalakad sa putik sa driveway ko, mukha lang silang dalawang broke, middle-aged na tao na gumawa ng sunod-sunod na maling desisyon sa buhay. Nakarating sila sa front porch. Hinayaan ko silang tumayo doon sandali, nanginginig sa ilalim ng bubong. Binuksan ko ang malaking oak na pintuan sa harap. Nakasuot ako ng puting silk blouse at itim na slacks. Ang buhok ko ay gupit sa isang matalas na bob. Hawak ko ang baso ng alak sa isang kamay. Tumingala sila. Sa loob ng solidong 10 segundo, tanging tunog lang ng ulan ang naririnig. Kumurap si Amalia. Nanliit ang mata niya. Tumutulo ang tubig sa ilong niya. Ang utak niya ay tumatangging iproseso ang imahe. Tala, bulong niya. Hindi ito tanong. Ito ay isang malfunction. Hello ma, sabi ko. Kalmado ang boses ko. Tumutulo ka sa porch ko? Ikaw, nautal na sabi ni Ricardo. Nagtatrabaho ka dito para sa bagong may-ari? Humigop ako ng alak. Akong may-ari pa at ang nagpautang at ang taong nag-aproba sa eviction nyo. Nagpakawala ng tunog si Amalia na parang gulong na nawawalan ng hangin. Hinawakan niya ang hamba ng pinto
para sa suporta. Imposible yan. Isa kang waitress ka. Nakadroga ka. Mayari ako ng isang private equity firm pagtatama ko. Nag-specialize ako sa distressed assets. At hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang portfolio nyo ay napaka-distressed. Ang gulat sa mukha ni Amalia ay agad na nagbago sa ibang bagay. Nakakatakot kung gaano kabilis siya nagpalit ng maskara. Ang pagkalito ay nawala. Napalitan ng isang may sakit, desperadong init. Tala, sigaw niya. Humahakbang palapit sa akin na nakabukas ang mga braso. Diyos ko, Ricardo, tingnan mo. Ang anak natin, nagawa niya. Sabi ko sa'yo, may ibubuga siya. Sinububukan niya akong yakapin. Umatras ako ng isang hakbang. Huwag mo akong hawakan. Basa ka at silk to. Naniga si Amalia. Nakataas pa rin ang mga braso. Anak, please. Alalang-alala kami sa'yo. Nawalan kami ng contact. Hindi namin alam kung paano ka hahanapin. Binlock niyo ang number ko, sabi ko. At sinabi niya sa buong bayan na adik ako. Sinusubukan ka naming protektahan. Nagsinungaling siya ng walang kahirap-hirap. Kinailangan naming gumamit ng tough love. At tingnan mo, iminuwestra niya ang paligid ng bahay. Gumana, matagumpay ka na. Pinalakas ka namin. Ginawa namin ito para sa'yo. Muntik na akong matawa. Nakakamanga. Ang mental gymnastics na kinakailangan para angkinin ang kredito sa tagumpay ko habang nakatayo sa ulan dahil pinalayas ko sila. Sa tingin nyo, deserve nyo ng kredito? Tanong ko. Pumasok kayo, hanggang sa foyer lang. May ipapakita ko sa inyo. Pumasok sila sa foyer. Tumingin sila sa paligid ng matakaw. Ang mga mata nila ay sinusuri ang mga renovation. Kinakalkula ang halaga. Naglakad ako sa isang maliit na mesa sa may pinto. Sa ibabaw nito ay may nakakuwadrong dokumento. Naalala niyo ba ang ika-18 birthday ko? Tanong ko. Mahirap na araw yon, bulong ni Ricardo. Nakatingin sa sapatos niya. Nasa ilalim kami ng matinding stress. Sinamahan niyo ako ng lecture tungkol sa ROI, sabi ko. Return on Investment. Tinawag niyo akong bulok na investment. Sinabi niyong magka-cutting losses kayo. Kinuha ko ang frame. Sa loob, nakaipit sa likod ng UV protective glass ang mga perang ibinigay nila sa akin. 2,100 piso, 1,500 piso. 2,500 piso, sabi ko. Tala, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Amalia, basag ang boses niya. Magulang mo kami. Wala kaming matirhan. Natutulog kami sa kotse. Nasa sayo ang lahat ng espasyong ito. Pwede kaming tumira sa guest house. Matutulungan ka naming patakbuhin ang estate. Pamilya tayo. Pamilya, ulit ko. Hindi, sa bahay na ito, negosyo ang salita. Kayo ang nanturo sa akin yan. Ibinaba ko ang frame. Nag-run din ako ng number sa inyong dalawa. Sabi ko, bumaba ang boses ko. Kayo ay bad debt. Kayo ay liability. Kumuha kayo ng isang bata, ako, at tinrato siya na parang stock na hindi kumita. Tapos, kinuha niyo si Maya at tinrato siya bilang income stream. Namutla si Amalia. Paano mo nalaman ang tungkol kay Maya? Ako ang nagpadala sa kanya sa Singapore, pagbubunyag ko. Ako ang dahilan kung bakit tumigil ang pagdating ng check nyo. Mukhang sinampal si Amalia. Ngayon, patuloy ko, naniniwala ako sa pagsisettle ng accounts. Binigyan nyo ako ng severance package noong tinapos nyo ang relasyon natin. Patas lang na gawin ko rin ang pareho. Dumukot ako sa bulsa ko at inilabas ang isang sobre. Iniabot ko ito kay Ricardo. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Binuksan niya. Sa loob ay may 2,500 piso. Ano to? Bulong niya. Yan ang ROI nyo, sabi ko. Ibinabalik ko ang inyong initial capital. Ang iba, ang milyon-milyong ginawa ko, equity ko yon. Binuo ko yon mula sa wala. Wala kayong makukuhang dibidendo sa investment na ibinenta nyo 7 taon na ang nakakaraan. Hindi mo pwedeng gawin to.
Sigaw ni Amalia. Tuluyan ng nahulog ang maskara. Ang mukha niya ay napilipit sa pangit na itsurang naalala ko mula sa pagkabata ko. Pinigyan kita ng buhay. Walang utang na loob na. Bahay ko to. Ako ang pumili ng wallpaper na to. At nagbayad ako para ipatanggal yon, malamig kong sabi. Ang baduy kasi. Pinindot ko ang isang butones sa dingding. Security, ilabas ang mga trespassers. Dalawang malalaking lalaki na nakakapote ang lumabas mula sa anino ng pasilyo. Naghihintay lang sila. Hindi! Tili ni Amalia, habang hinablot ng isang gwardya ang braso niya. Hindi pwede. Malalaman ng mga tao. Sasabihin ko sa lahat kung gaano kakasamang halimaw. Sige lang, sabi ko. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo sa kanila na nagpalaki kayo ng pating. Hindi lumaban si Ricardo. Tumingin lang siya sa akin, umaagos ang luha sa mukha niya. Tala, patawarin mo ako. Alam kong nagsisisi ka pa, sabi ko. Nagsisisi ka kasi tumaya ka sa maling kabayo. Paalam. Pinanood ko mula sa pintuan habang hinihila sila ng security pababa ng driveway. Nagwawala at sumisigaw si Amalia sa buong daan. Si Ricardo ay naglakad lang, talunan, papunta sa dilim. Nawala sila lampas sa gate. Kumalansing ang pagsara ng mga bakal. Nilak ko ang pinto sa harap. Naglakad ako papunta sa kusina. Nakaupo sa island, umiinom ng mainit na tsokolate. Ay si Maya. Lumipad siya pabalik mula sa Singapore na yung weekend para saksihan ito. Mukha siyang malusog. Malinis ang buhok niya, bago ang damit at nakangiti siya. Nakita ka ba nila? Tanong ko. Hindi, sabi ni Maya. Nanatili ako sa likod gaya ng sabi mo. Sumigaw ba siya? Parang banshee, sabi ko. Nagsasali ng bagong baso ng alak para sa sarili ko. Buti nga, sabi ni Maya nang may DN. Tapos, tumingin siya sa akin. Okay ka lang? Pinag-isipan ko. Okay lang ba ako? Kapapalayas ko lang sa mga magulang ko. Pinanood ko silang magmakaawa at tinalikuran ko sila. Sa anumang pamantayan ng moralidad, ako ang kontrabida. Pero pagkatapos ay tumingin ako kay Maya. Tumingin ako sa bahay na ligtas at mainit. Tumingin ako sa bank account ko na hindi na malapit sa zero. Oo, sabi ko. Sa tingin ko, okay ako. Hindi na nakabangon ang mga magulang ko. Naghiwalay sila makalipas ang isang buwan. Lumipat si Amalia sa probinsya para tumira sa isang malayong pinsa na kalaunan ay inaway niya rin. Huli kong balita, nagtatrabaho siya bilang greeter sa isang grocery. Tinitingnan ang mga resibo sa pinto. Si Ricardo ay lumipat sa isang pampublikong pasilidad para sa matatanda. Minsan ay nagpapadala siya ng sulat. Hindi ko binubuksan. Itinago ko ang guest house. Ginawa kong temporary housing ang guest wing para sa mga batang babae na lumalabas na sa foster system. Mga batang tulad ni Maya, mga batang sinabihan na sila ay walang kwentong pagkakamali. Tinuturuan ko silang mag-code. Tinuturuan ko silang mag-invest. Pero higit sa lahat, tinuturuan ko silang pahalagahan ang sarili nila para walang sinuman ang makakapag-liquidate sa kanila kailanman. Tiningnan ko ang 2,500 piso na naka-frame sa foyer sa huling pagkakataon bago patayin ang mga ilaw. Sabi ng iba, ang paghihiganti ay walang laman. Sabi nila, hindi ito nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ako sumasang-ayon. Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamasarap ihain kasama ng financial independence at view ng lawa. Kaya sabihin niyo sa akin ng tapat, naging masyado ba akong malupit sa pagbili ng bahay nila at panunood sa kanila na kaladkarin palabas na parang basura? O ito ba ang perpektong return on investment para sa bulok na pagkabata na ibinigay nila sa akin?